Nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang aktor na si Vong Navarro matapos maglabas ang korte ng arrest warrant para sa mga kasong acts of lasciviousness at rape. Nakatutok live si Salima Refran. Salima? Vicky, mananatili na nga sa kustodiya ng NBI ang aktor na si Vong Navarro kasunod ng paglabas ng warrant of arrest para sa kasong rape ng modelong si Denise Cornejo. Pasado alas 5 ng hapon nang makumpirma ng kampo ni Navarro ang paglabas ng Taguig RTC Branch 69 ng arrest warrant laban sa kanya para sa kasong rape na inihain sa kanya ng modelong si Denise Cornejo. Non-bailable ang kasong rape. Narito ang pahayag ng abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga. Dahil hindi kami binigyan ng resolusyon ng Regional Trial Court, kundi yung warrant of arrest lamang. Kaya't bukas pa namin malalaman kung anong basihan ng pag-issue ng warrant of arrest, and definitely kami ay magsasampa ng motion for reconsideration dahil alam natin na walang basihan yung kasong ito. Vicky, nauna na ngang binasura ng prosecutor at DOJ ang tatlong rape complaint ni Cornejo noong 2014. Inapila ni Cornejo ang desisyon sa Court of Appeals. Pero nitong Agosto, matapos ang 8 taon, pumanig ang Court of Appeals kay Cornejo at iniutos sa City Prosecutor ng Taguig na isampa sa korte ang kasong rape. Bago nito, nagtungo dito sa NBI si Navarro para sumuko at magpiyansa para sa hiwalay na kasong acts of lasciviousness na inihain din ni Cornejo. Kasama ang kanyang pamilya at abogado, sumuko kanina sa National Bureau of Investigation ang aktor na si Vong Navarro. Kasunod yan ang paglabas ng arrest warrant ng Taguig Metropolitan Trial Court, Branch 116, kaugnay ng kasong acts of lasciviousness na inihain ng modelong si Denise Cornejo noong 2014. Siyempre malungkot, mabigat ang loob. Pero nandito kami para patunayan sa mga tao na ako yung biktima rito at hinaharap namin kung ano yung dapat harapin. Nagulat kami parang after ilang years, parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad. Mula ng 2014, inilahad ko yung lahat na nangyari. Wala akong tinago. Nagbayad siya ng piyansang 36,000 pesos. Si Cornejo, pinauubayan na raw sa kanyang abogado ang pagharap sa media. From my last conversation with her, I have gathered na porsigido po siya. Siya po ay dadalo kung kailangan dumalo sa hukuman sa mga kasong isinampa namin. Nagbatuhan ng kaso sina Cornejo at Navarro matapos ang insidente sa condo unit ng modelo. Bukod sa acts of lasciviousness, nagsampa rin si Cornejo ng kasong rape na nakabinbin ngayon sa Taguig RTC Branch 69. Nagsampa naman si Navarro ng kasong illegal detention laban kina Cornejo, Cedric Lee at iba pang akusado na ngayon ay dinidinig pa. Na-convict naman sina Lee, Cornejo at Zed Fernandez sa kasong grave coercion noong 2018. Kanilang inapila ang desisyon ng korte. Vicky, dito na nga sa NBI magpapalipas ng gabi si Navarro. Dadaan siya doon sa booking process at medical exam. Bukas, inaasahang dadalhin yung return of warrant sa RTC Branch 69 ng Taguig para kay Navarro. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.